Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Luzon Grid muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ngayong araw, bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Yellow alert sa Visayas Grid, idineklara na rin. Higit 80 mga e-bike at e-trikes na dumaan sa national roads na huli ng MMDA. Philippine Coast Guard naghahanda na sa kauna-unahang paglahok sa Balikatan exercise. 6 na barko sasama sa joint military exercise. Department of Migrant Workers kumikilos na upang maabutan ng tulong ang mga OFW na apektado ng matinding pagbaha sa Oman at UAE. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pasok sa 2024 Top 100 Most Influential People ng Time Magazine. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 18, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Nakaranas ng manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid kahapon na nagresulta sa rotational brownout sa ilang lugar. Ayon sa Meralco, pinagana nila ang Interruptible Load Program kaya hindi nakaranas ng brownout ang ilang mga lugar na kanilang sineserbisyuhan. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Naisalba ng Interruptible Load Program o ILP ang consumer ng Meralco noong Martes para maiwasang makaranas ng mas maraming rotational power interruption pagkatapos isailalim sa yellow at red alert status ang Luzon Grid, bunsod ng pagpalya ng 19 na planta sa Luzon. Ayon sa Meralco, nasa 340.20 megawatt ng kuryente o katumbas ng isang planta ang nabawas sa loading capacity nila nang i-activate ang ILP. Na-free up yung 340 megawatts na yon para magamit ng mga consumers na wala naman alternative source of electricity except Meralco. Yung walang mga sariling generator set, sino yan? Yan yung mga kabahayan, no? Kamukha natin in our residences. Ibig sabihin, sabay-sabay na hindi gumamit ang malaking industriya at establishmento ng kuryente mula sa Meralco. Sa halip, ginamit nila ang kani-kanilang generator set, kaya nabawasan ang load na kailangang isupply ng Meralco. Ang Interruptible Load Program ay 10 taon ng programa kung saan pinapayagan ang malalaking customer ng Meralco na gumamit ng sariling generator sa partikular na oras upang makatulong na maibsan ang malaking demand sa kuryente. Pero ayon sa Meralco, pansamantalang solusyon lamang ito sa naging kakulangan sa supply ng kuryente sa ating bansa. Ang solusyon pa rin ay ang pagdaragdag ng mga planta na pagkukunan ng supply. But then again, this really is a stopgap measure for now. At the end of the day, it is really a matter of having more capacity in the system and for that said capacity to meet the rising demand as far as the power needs of the Luzon Grid is concerned. Sa tala ng Meralco, nakakaranas ng pinakamataas na demand ng kuryente tuwing kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Kaya naman inaasahang mararanasan pa ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente. Lumagpas na tayo ng 8,400 megawatts ng peak demand. Yung 8,400 kasi parang noong 2023, around 8,400 yung naging maximum for the year. So nung Lunes, nalagpasan na ng Meralco area yung record last year. So na-reach na yung all-time high demand ng Lunes. Patuloy umano na mararanasan ang mataas na demand ng kuryente sa Luzon Grid hanggang sa susunod na buwan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bunsod ng mainit na temperatura na nararanasan sa bansa, may iba't ibang estratehiya ang publiko para maibsan ang init. Kasama rito ang paggamit ng iba't ibang appliances na nakakatulong para mabawasan
ang nararanasang matinding init ng panahon. Narito ang report ni Jed Neresina. Mas mataas na demand ng kuryente ang inaasahan ng Meralco sa darating na Mayo. We have not reached our peak load yet. Historically, the peak load occurs in May. So yun ang kailangan natin paghandaan dahil ang temperatura, kadalasan yan bago matapos ang summer, sa May sumisipa yan. Kaya ayon kay Josel Daryaga, Vice President for Corporate Communications ng Meralco, ito ang kanilang pinaghahandaan kasunod ng yellow alert status sa Luzon Grid kahapon. Paliwanag niya na mas mataas kasi ang pagkonsumo sa kuryente ng mga tao kapag ganitong mainit ang panahon. Every time summer kicks in, this is what we technically call the seasonality of consumption. Demand spikes anywhere between a conservative 10 to as much as 40% in terms of the demand. Dagdag ni Zaldaryaga, mas madalas kasing nakabukas ang iba't ibang appliances sa bahay para maibsan ang init na nararanasan. Kasi pag summer, mas mahaba at mas madalas po gamitin ng mga kababayan natin, whether it's in industrial, commercial, or residential customers, yung pong mga appliances, lalo na po yung mga air conditioning units, yan po yung malakas talaga kumonsumo. Gaya na lang ni Ferdinand na hindi maiwasan ang paggamit ng aircon kapag mainit ang panahon. Aniya, kailangan talagang dagdagan ng oras na bukas ang aircon dahil hindi niya kaya ang init sa loob ng kanilang bahay. Pag nandito ako, nagstay ako sa bahay, gagamitin ko siya ng lunchtime hanggang hapon. Kasi talagang hindi mo mabibere yung init. Sobrang init talaga. Kasi nung hindi naman ganito kainit yung panahon, usually talaga gabi lang kami pag natutulog. Doon lang kami nagbubukas ng aircon. Since sobrang init talaga, so nadadagdagan yung oras ng paggamit namin ng aircon. Dagdag na electric fan naman ang gamit ni Cristabel dahil para sa kanya mas mababa ang konsumo nito kaysa sa aircon. Dahil nga medyo kinokontrol din namin yung use ng aircon dahil para maiwasan yung pagtaas ng kuryente. Yung electric fan yan, nag-electric fan kami dito sa bahay. Tapos, syempre yung electric fan, hindi naman minsan, kumbaga masasatisfy ka sa lamig na inilalabas niya kasi ang init nga ng singaw talaga kahit anong gawin. So, minsan napapadoble pa yung gamit ng electric fan, sabay nakabukas. Kasi yun, nakasteady sa'yo. Ganon. Pinili naman ni Alvin at Dayan ang pagpapahangin sa labas ng bahay dahil anila mas malamig o presko sa labas kaysa sa loob ng bahay at upang makatipid na rin sa gastos sa kuryente. Mas gusto sa labas kaysa sa loob ng bahay kasi minsan sa loob ng bahay, kagaya natin, mahirap tayo. Susuffocate lang tayo lalo, sobrang init. Kaya okay sa labas, medyo surrounded siya na nakakalanghap ka ng konting lamig. Mas malaking katibiran kung nasa labas ka kasi kung sa natural air pa. Tapos sa loob, kuryente, gagana. Pera rin yung gagana ka rin. Mas prefer sa labas na nakatambay sa mga mall, sa mga park kasi yung hangin din mas malamig pa kaysa po nasa loob ng bahay. Mas nakakalibre ka rin ng aircon pag nasa mall, nakatambay ka lang din po doon. Patuloy din ang pagpapaalala sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Siguraduhin tanggalin ang mga saksakan ng appliances at patayin ang ilaw kung hindi naman ginagamit. Makatutulong din sa pagpapababa sa konsumo ng kuryente ang paglalagay sa 25 degrees Celsius ng mga aircon, kasabay ng pagsasara ng mga bintana para sa mas mabilis na paglamig ng kwarto. Jed Neresina, GNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling isa sa ilalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid ngayong araw, bunsod na manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ang red alert sa Luzon Grid mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mauulit mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Habang yellow alert naman, mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. At mauulit ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi.
Ayon sa NGCP, 19 na mga planta sa Luzon ang nagpatupad ng forced outages ngayong araw habang may isang planta ang gumagana sa mas mababang capacity. Samantala, isa sa ilalim din sa yellow alert ang Visayas Grid mamaya na mag-uumpisa ng 1:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. Makakasama na ng Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority sa mga anti-colorum operations ang pwersa ng pulis. Isang kasunduan ang nilagdaan ng MMDA, DOTR at DILG para bumuo ng isang joint task force para palakasin ang pwersa ng mga nanghuhuli sa kalsada. Narito ang ulat ni JP Nunez. Karamihan ng hinuhuli mo, hindi lahat magalang o matino eh. Yung iba talaga medyo, alam mo na, medyo aggressive. But with the presence of a persons in authority na talagang police, medyo tumitino. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of the Interior and Local Government o DILG na tutukan ang operasyon sa mga colorum vehicle, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang DILG, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority. Laman ng kasunduan ang pagtutulungan ng tatlong ahensya para palakasin pa ang anti-colorum operation sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, sasama na sa anti-colorum operations ang mga pulis kapag manghuhuli ang mga personnel ng DOTR, LTO, LTFRB at MMDA. Ayon sa DILG, sa loob ng 10 buwan, hindi bababa sa 1,000 colorum na mga sasakyan ang kanilang mahuhuli. Ayon naman sa DOTR at MMDA, hindi nila inaasahang mauubos ang lahat ng colorum pero nasa 90% nito ang mababawas dahil sa mas pinaigting na operasyon. Siguro hindi mahirap gawin na 100% walang colorum, no? Pero kung mabawasan natin ng 90%, ay malaking tulong na yan sa ating mga legitimate transport operators. Imagine niyo po, sa pagsasanib puwersa ng tatlong ahensya, DILG, DOTR, MMDA, kasama pa po ang PNP, mas mapapalaki pa po namin yung operasyon against colorum. So i-expect niyo po na mas maraming huli ang aming magagawa, maraming apprehension sa loob lamang na mas maikling panahon. Samantala ayon sa DOTR, pinaghahandaan na nila ang panghuhuli sa May 1 ng mga jeepney at iba pang PUV na hindi pumasok sa consolidation. Batay sa modernization program, magiging colorum vehicle na ang mga ito kung hindi sila umabot sa deadline ng consolidation. Yung mga hindi magpo-consolidate ay hindi na marirenew yung kanilang prangkisa, no? And pag hindi na renew yung kanilang prangkisa, they will be considered colorum, no? So kasama sila dun sa mga puhulihin natin. 200,000 pesos ang ipinapataw na multa sa mga colorum na jeepney at may impound din ang kanilang unit habang 1 million pesos naman sa mga bus. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakuna ng aktwal na video ang ginawang panunuhol ng isang PBA player na nahuling dumaan sa EDSA busway. Kinilala ang motorista na si Raymond Almazan ng Meralco Bolts team. Base sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC, nagsasagawa sila ng operasyon noong Lunes sa EDSA busway nang biglang pumasok sa EDSA carousel ang sasakyan na minamaneho ni Almazan. Napansin umano ng traffic law enforcer na naglabas ng pera ang basketballista at iniabot sa nasabing officer, subalit tumanggi itong tanggapin ang suhol. Dahil dito, inisyuhan ng violation ticket si Almazan dahil sa disregarding traffic signs at failure to carry or ORCR. Wala pang pahayag ang basketballista hinggil sa insidente.
Aabot na sa halos 100 mga e-bike at e-trike users na dumaan sa National Road sa Metro Manila ang nahuli sa operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang iba sa mga nahuli dinala na sa impounding area. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung dahilan ng mga nahuli? Bakit sa National Road pa rin sila dumadaan? Aga, hindi nila alam na bawal sila sa National Road. Yan yung karamihang dahilan ng mga nahuling mga e-trike drivers at saka tricycle drivers dito nga sa isinagawang operasyon ng MMDA. Batay doon sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nasa 85 na mga e-bike at e-trike ang nahuli kahapon na dumaan sa National Road. Yung iba sa kanila na isyuhan ng violation ticket, habang yung iba naman ay na-impound at dinala na sa impounding area ng MMDA sa Marikina City. Kanina, sa operasyon naman ng MMDA sa Pasay, hindi bababa sa 20 mga e-trike at tricycle ang nahuli sa operasyon. Bukod dito, meron ding nahuhuli ang mga LGU, kagaya na lang sa Maynila, na naabutan natin kanina. Yung iba sa kanila ginagamit na private vehicle at meron din namang ipinang-deliver ng tubig. 2,500 pesos ang multa sa mga e-bike at e-trike users kapag meron silang driver's license. At may impound naman ang kanilang sasakyan kung wala silang lisensya. Samantala, ipinaliwanag naman ng MMDA na hindi sila nagkulang sa paalala. Dapat daw ay alam na ng publiko ang ganitong regulasyon dahil dapat nga noong Lunes pa ito ipatutupad, pero iniurong lamang kahapon ang panghuhuli upang bigyang daan ang transport strike ng Manibela at Piston. Aga, nakalagay sa official Facebook page ng MMDA yung kabuuang listahan ng lahat ng mga national road kung saan bawal na nga ito nga e-bike at e-trike, pati na yung mga tricycle at kuliglig. Ang sinasabi ng MMDA ay doon sa mga tumututol pa rin dito sa regulasyon na ito, yung itong batas na ito ay dati naman ng merong regulasyon doon sa mga e-bike at e-trike, pero pinatutupad lang nila sa ngayon. At ang concern dito nila ay yung safety ng mga gumagamit nito dahil nga kung sa national road sila dadaan ay kasabay nila yung mga mas mabibilis na mga sasakyan at pwede silang maaksidente. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Magdaragdag ng mga ferry boat ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasunod ng tumataas na bilang ng ridership ng Pasig River Ferry System sa mga nakalipas na buwan. Samantala, muli namang nanawagan ng MMDA sa mga residente na nakatira malapit sa tabing ilog na huwag magtapon ng basura na nagiging dahilan ng pagkasira ng mga ferry boat. Mula sa Guadalupe sa Makati, makibalita tayo kay Harry Ilagan live. Harry, gaano na ba karami yung mga pasaherong sumasakay dyan sa Pasig River Ferry System kada araw? Oo, Ella, magandang tanghali sa'yo. Ayon sa pamunuan ng Pasig River Ferry Service, umaabot ng 700 hanggang 1,000 kada araw ang mga ridership o yung mga sumasakay na pasahero sa mga estasyon. Ang Pasig Ferry ay isa sa mga alternatibong transportasyon upang ang ibang pasahero ay makaiwas sa lumalalang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Kaya patuloy na tinatangkilik ito ng ating mga kababayan. Kumpara noong 2022, nasa 170,902 ang ridership nito. At noong 2023 ay umabot naman sa 254,333 ang sumakay ng mga pasahero. Ang napagsilbihan ng Metropolitan Manila Development Authority Pasig River Ferry Service. At sa ngayon, Ella, ay umabot naman ito sa higit 49,000 sa tatlong magkakasunod lang na buwan simula January hanggang March 2024. Sa ilalim ng Pasig River Urban Development Project, magdaragdag pa ng mga ferry boat, magtatayo rin ng mga linear park, at magbubukas ng bagong istasyon sa Intramuros,
Bridgetown sa Pasig at Marikina. Plano din magdagdag rin ng 12 luxury ferry boat para paghandaan ang pagdagsa ng mga pasahero. May 13 istasyon ang Pasig River Ferry Service sa Metro Manila. Isa dito ang Escolta Station, Quinta, Loton, Santa Ana, Lambingan, Valenzuela, PUP, Hulo, Guadalupe, Maybunga, San Joaquin, Calawaan at Pinagbuhatan. Ayon pa sa MMDA, patuloy din ang pagsasaayos ng mga nasirang istasyon tulad ng Hulo at PUP Station para magamit sa pagdagsa ng mga pasahero. Samantala, Ella, nananawagan naman ang pamunuan ng Pasig River Ferry Service sa mga residente malapit sa Pasig River na huwag magtapon ng basura upang maiwasang makasira ng ferry boat at maingatan ang mga biodiversity tulad ng isda na namumuhay sa ilog. Ayon pa sa pamunuan, may 3 skimmer boat na naglilinis ng basura at water lily sa Pasig River upang mapanatiling maayos at kaaya-aya ang Ilog Pasig, lalo na sa mga bibisitang turista. Ella, sa mga magnanais na pumunta dito at sumakay sa ating mga kababayan, libre ito, Ella. Ang nais lang din ang gawin ay magsulat ng kanilang pangalan upang ma-monitor ng Philippine Coast Guard. At nagbubukas ito, Ella, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Harry Ilagan. Nilinaw ng Department of Education na hindi kailangang bumili ng mga bagong uniforme ng mga guro at non-teaching personnel sa mga public school. Nauna nang nagpalabas ng memorandum ang DepEd ukol sa optional uniform na maaaring isuot ng mga guro at non-teaching personnel sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Nakasaad sa nasabing memo na maaaring isuot ang mga collared shirt ng DepEd na ginamit na sa mga nakaraang activity at maaari ring isuot ang anumang kulay nito. Sa isang mensahe, sinabi ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa na hindi na kailangan pang bumili ng mga guro ng bagong uniforme. Ito ang tugon ng DepEd kasunod ng mga ulat ng sinasabing bentahan ng collared shirts na may logo ng DepEd sa mga online shopping applications. Kumikilos na ang Department of Migrant Workers katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration upang mahatiran ng tulong ang mga overseas Filipino workers na apektado ng matinding pagbaha sa Oman at United Arab Emirates. Sa isang social media, sinabi ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak na naghahanda na ang DMW OWW Migrant Workers Office sa Abu Dhabi at Dubai para makapaghatid ng relief goods sa OFW communities sa Al Ain at Dubai. Ipinabatid rin ng DMW na wala namang Pinoy ang napaulat na sugatan o nasawi bunsod ng matinding pagbaha na nararanasan sa UAE at Oman. Pasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2024 Top 100 Most Influential People ng Time Magazine. Tampok sa nasabing listahan ang pangalan ng mga maimpluwensyang tao sa iba't ibang larangan gaya ng politika, business, entertainment at iba pa. Kinilala ng Time Magazine ang mga naging efforts ni PBBM sa economic recovery ng Pilipinas pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Gayun din ang paninindigan nito sa usapin ng West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. Bukod kay PBBM, dati na ring nakasama sa listahan ng Most Influential People ng Time Magazine sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Benigno Noynoy Aquino III. Sa kauna-unahang pagkakataon, makikilahok ang puwersa ng Philippine Coast Guard sa taunang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa PCG, 6 sa kanilang mga barko ang sasama sa nasabing joint military exercise. Ang detalye alamin natin kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta ang ginagawang paghahanda ng PCG para sa balikatan exercise?
Ella, puspusa na ang ginagawang paghahanda ng PCG sa kanilang paglahok sa balikatan exercise sa Lunes. Hindi lamang ang mga tauhan kundi maging ang mga sasakyang pandagat na kasama. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Armand Banilo na sa unang pagkakataon ay lalahok ang Philippine Coast Guard sa taunang balikatan exercise na magsisimula sa darating na Lunes. Ipinag-utos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na ihanda ang kanilang mga barko na lalahok na sa nasabing pagsasanay. 4 na 44-meter multi-role response vessel o MRRVs at 2 malaking patrol vessel ng PCG ang kasama. Ang mga ito ay ang mga regular na ginagamit ng PCG sa pagpapatrolya sa exclusive economic zone ng bansa. Bukod sa mga barko, kabilang din sa lalahok sa balikatan ang mga miyembro ng Coast Guard Special Operation Force. Makakasama nila ang Philippine Navy at mga counterpart nito sa Australia, France at US. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ala. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Kasunod ito ng panawagan ng isang mambabatas na imbestigahan ang pagdami ng Chinese nationals sa lalawigan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Joanna. Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa umano'y nakababahalang pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Nauna nang nagpahayag ng pagkaalarma si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa anyay hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at mga estudyante sa bansa. Tanong ng mambabatas, ano ang ginagawa ng malalaking bilang ng Chinese students sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Ayon sa AFP, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil dito at kabilang sa kanilang inaalam ay kung ano ang talagang pakay ng mga Chinese students sa Cagayan. May ilan rin ang tila nagdududa lalo't malapit na rin anila ang Cagayan sa Taiwan. Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP, sir. So meron tayo dyan how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required. So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, sir, pati yung CHED. Sa ngayon, hindi pa masabi ng AFP kung talagang nakaalarma para sa seguridad ng bansa ang sinasabing pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Isa rin umano sa posibleng dahilan ng pagdami ng Chinese doon ay upang maipromote ang kanilang turismo. If we look at it at the security standpoint, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, kung threat ba talaga ito? Because ang sabi ko nga, there's different facets to it. So it could be helping us in the economic side of things, but look, our perspective is in the security side. So sa side po namin, rest assured po that the AFP will take this seriously, and of course, it's our mandate to protect the people and secure the state. Samantala, nilinaw naman ng security forces na nakabase sa Cagayan na walang banta sa national security ng Pilipinas ang presensya ng Chinese students sa probinsya. Sa isang pagpupulong na dinaluhan ng Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Marines, National Bureau of Investigation at iba pang mga ahensya. Sinabi ni Police Colonel Julio Gorospe, Provincial Director ng Cagayan Police, na wala umano silang natatanggap o namomonitor na anumang reklamo na kinasasangkutan ng mga Chinese students doon. Sa panig naman ng 502nd Infantry Brigade, sinabi ng mga ito na batay sa kanilang intelligence report, ang New People's Army pa rin ang tinutugis ng sandatahang lakas sa probinsya ng Cagayan. Muli namang siniguro ng security forces sa probinsya ang kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa gobyerno upang protektahan ang national security at mapanatili ang peace and order sa bansa. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi naniniwala si Cagayan Governor Manuel Mamba na maaaring maging national threat ang sinasabing pagdami ng Chinese students sa lalawigan. Gayunman, hindi naman umano siya maaaring magsalita
para sa pamahalaan dahil mayroong security agencies na siyang nag-a-assess ng mga posibleng banta sa seguridad ng bansa. Base sa report anya na ibinigay sa kanya ng Commission on Higher Education, Region 3, nasa 400 lamang ang Chinese students na naka-enroll sa Cagayan. Taliwas ito sa ipinahayag ni 3rd District Representative Joseph Jojo Lara na mayroong umanong 4,600 Chinese students na naka-enroll sa isang universidad lamang. Handang tumugon si Senator Risa Ontiveros sa utos ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Humihiling ang kampo ni Kibuloy sa Supreme Court na makapagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa arrest order na inilabas ng Senado sa kanya. Narito ang report ni Harleen Delgado. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa Senado para magkomentaryo sa inihaing petisyon ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Humiling ng Temporary Restraining Order o TRO ang kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema laban sa arrest order na inilabas ng Senado dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng pang-aabuso. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, April 3 nang ipag-utos ito ng Korte Suprema at magsisimula ang 10 araw sa oras na matanggap na ng respondents ang notice mula sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na nangunguna sa investigasyon sa Senado, handa siyang sagutin ang anumang utos ng Korte Suprema. Nakahanda rin anya ang kanyang abogado na si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio para pag-aralan ng petisyon at tumugon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ayon kay Senator Hontiveros, bagaman hindi pa nila natatanggap at nababasa ang kopya ng kautusan, tutugon-an niya sila sa direktiba ng kataas-taasang hukuman bilang pagkilala sa separation of powers at mataas na pagrespeto sa mga institusyon sa bansa. Umaasa ang mambabatas na gagabay sa lahat ang naturang prinsipyo kasama na anya ang puganting si Kibuloy. Wala pa namang pahayag si Senate President Juan Miguel Big-Zubiri kaugnay ng direktiba ng Korte Suprema. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi maapektuhan ang arrest order na inilabas ng Pasig at Davao City Regional Trial Court laban kay Apollo Kibuloy sakaling magpalabas ng TRO laban sa arrest order na inisyu ng Senado. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ang paliwanag ng Supreme Court tungkol dito sa arrest warrant laban kay Kibuloy? Magandang tanghali, Ella. Kahit pa magkakaroon ng Temporary Restraining Order o TROs ang Korte Suprema upang pigilan ang arrest order na inilabas ng Senado ayon sa Supreme Court o ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, mananatiling epektibo, Ella, ang umiiral na warrant of arrest ng ibang korte laban kay Apollo Kibuloy. Kabilang na rito yung arrest warrant na inisyu ng Davao at Pasig City Regional Trial Court kaugnay sa kasong sexual abuse of minor at human trafficking. Ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Camille Ting, ang bagong tagapagsalita ng Korte Suprema. Should the Supreme Court decide on the arrest warrants of Pastor Kibuloy in this case, it will not affect the other arrest warrants that are outstanding and that were issued by other agencies or other courts. Sa pahayag ng Korte Suprema kahapon, wala silang inisyu na TRO laban sa arrest order ng Senado na nag-ugat sa hindi pagdalo ni Kibuloy sa pagdinig ng komiteng pinangungunahan ni Senator Risa Ontiveros. Binigyan ng 10 araw ng Korte ang Senado na magkomentaryo sa hiling ni Kibuloy na ipawalang visa ang arrest order at contempt sa kanya. Nilinaw pa ng ST na hindi ibig sabihin na dahil walang TRO ay denied o hindi nila pinagbigyan ang hiling ng religious leader. Kaya sa hamon o kaya sa ngayon, valid ang arrest warrants ng Korte at gayon din ang arrest order ng Senado. This does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. Ella, sa ngayon ay hihinta ng Korte Suprema ang sa petisyon at hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Kibuloy. Yan lang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Dante Amento.
Mataas ang moral ng mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police sa pagkakasabat sa nasa 1.4 tons ng shabu sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Nilinaw din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na bibigyan din ng promosyon ang iba pang pulis na kasama sa checkpoint. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ilan lahat itong personnel na kasama sa checkpoint at lahat ba sila ay mabibigyan ng promotion? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 33 itong mga pulis na kasama sa isinagawang checkpoint noong Lunes dyan sa may bahagi ng Alitagtag, Batangas. Pero titingnan kung sino talaga sa kanila ang may direktang partisipasyon sa pagkakasabat nitong van na mayroong laman nga na 1.4 tons na shabu. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na kasama din kasi ang mga ito sa bibigyan ng promosyon at hindi lamang ang kanilang team leader na si Police Major Luis de Luna Jr. Matatandaang binigyan ng spot promotion ni DILG Secretary Benhar Abalos itong si De Luna noong araw na masabat ng mga ito ang naturang shabu na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos. Sinabi din ni Colonel Fajardo na mataas ang moral ng PNP matapos na purihin ng Pangulo sa pagkakasabat ng bultong shabu na ipinagmalaki nilang pinakamalaki sa nasabat sa kasaysayan. Ipinagmalaki din kasi ng Pangulo ang bagong mukha ng war on drugs kung saan nakakahuli ng bulto-bultong shabu nang wala namang napapatay. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mahigit 7,000 pamilya sa Eastern Visayas ngayong taon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Eastern Visayas, idineklara ng self-sufficient ang mga naturang household kaya dapat na silang maalis sa listahan ng 4Ps. Pero kahit hindi na sila 4Ps beneficiary, makatatanggap pa rin sila ng tulong sa kanilang mga local government unit at iba pang government agencies tulad ng livelihood program. Sa ngayon, nasa 286,000 households sa Eastern Visayas ang miyembro ng 4Ps. Ligtas na ang mahigit 20 local official mula sa Quezon Province na nasaktan matapos na maaksidente ang kanilang sinasakyang minibus nang mawalan ito ng preno sa Cagayan de Oro City pasado alas 11 ng umaga nitong Miyerkules, April 17. Ang mga nasabing local official ay miyembro ng Philippine Councilors League ng Quezon Province na nagsagawa ng benchmarking sa Cagayan de Oro City Local Government Unit. Matapos ang kanilang pagbisita sa City Hall, dinala ang mga ito sa Malasag Ecotourism sa syudad kung saan nangyari ang aksidente. Agad na naisugod ang ilang sugatan sa pinakamalapit na ospital. Nagpasalamat naman ang ito ng minor injury lang ang kanilang tinamo. Isa sa pangunahing tinignan ng mga nasabing legislators sa kanilang pagbisita sa lungsod ay ang mapalakas ang foundation of local legislation for good governance and sustainable development. Bunsod ng matinding init na ating nararanasan at kakulangan sa mga pag-ulan, patuloy na bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam kung saan nanggagaling ang supply ng tubig sa Metro Manila at iba pang karatig na mga lugar. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ba ang kasalukuyang level ng tubig sa Angat Dam? Ella, sa ngayon ay nasa 193.6 meters ang water level ngayon ng Angat Dam at patuloy pa itong bumababa sa kasalukuyan. Umabot na sa 193.6 meters na lang ang water elevation ngayon ng Angat Dam sa Angat Dam watershed sa Bulacan. Mula sa dating 195 meters, bumaba ito ng mahigit 2 metro simula April 11 hanggang April 18.
Sa monitoring ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, araw-araw ay bumababa ng 30 to 40 sentimetro ang tubig sa Angat Dam. Ayon kay Patrick Dizon, Division Manager ng Water Supply Rates ng MWSS. Kung magtutuloy-tuloy-an ito, ay posibleng sa katapusan ng buwan ng Mayo ay bumaba na sa 180 meters ang minimum operating level ng Angat Dam. Sa ngayon po, yung ating pong decrease of the reservoirs nasa around 30 to 40 cm per day. Pero kung ayon po sa ating pong data, ang binababa po ng ating pong reservoir on a weekly basis po at around 2.58 meter. Dagdag pa ni Dizon, 2 level ang binabantayan nila sa ngayon. Isa ang minimum operating level, 180 meters, at ang pinangangambahan nilang critical level na 160 meters. Ayon kay Dizon, para huwag tuluyang masagad ang tubig ng Angat, kinakailangan nilang bawasan at hinaan ngayon ang supply ng tubig. Pangunahin na ang consumer sa Metro Manila na nakikinabang ng 90% ng tubig mula sa Angat Dam. Isa sa gawa nila ito lalo na sa gabi mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ang ginagawa natin, sir, so sa normal situation kasi, yung ating pong pressure sa ating tubig, pag binuksan mo yung faucet mo, malakas yung pressure. So, ang gagawin natin, para hindi po masyado pong malakas yung consumption po ng ating mga customers, babawasan lamang po natin yung pressure. Sa ngayon, sinusuplayan ng Angat Dam Watershed araw-araw ng 50 cubic meters per second ang MWSS, habang 30 cubic meters per second naman para naman sa National Irrigation Association o NIA. Pagsapit ng Hunyo ay tigil na ang supply naman sa NIA. At yung mga latest live, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nasolusyonan na ngayon ang matagal ng problema sa nagahang at lumang computer equipment ng ilang opisina sa Bulacan Police Provincial Official sa Camp Alejo, Santos, Malolos, Bulacan. Ito ay matapos na bigyang katuparan ng Members Church of God International o MCGI ang kanilang hiling na magkaroon ng mga bagong computer, laptop at printer. Narito ang report ni Nestor Torres. Dalawang taon ng problema ni Police Corporal Michael D. Mangolabnan ang lumang laptop nitong ginagamit sa opisina sa Police Strategy Management Unit o PSMU. Anya, pagdating sa video editing at PowerPoint presentation ay nagtatagal ito dahil mabagal at nagahang pa. Dati po yung luma namin laptop ay napakabagal, sir. Pero ito napakabilis po, napakagandang gamitin. Bukod sa laptop, mayroon namang mga pulis ng Bulacan PPO nakapos sila sa computer at printer sa kanilang mga opisina. Have 2 computer set na ginagamit which is capable of doing naman po ng lahat ng works namin. And dahil nadagdagan po ulit yung hinahawakan naming office which is yung counterpart namin, hindi na co-cope up nung 2 computer yung mga compliances. Sa dami po namin dito, dami namin mga compliances na sinasabit sa headquarters. So ang computer na po namin dito is nasa 6 lang. So kung nakikita nyo, talagang tulang din po kami. At upang bigyang katuparan ang kanilang matagal ng pangarap at pangangailangan ng mga pulis sa Bulacan Provincial Public Office o Bulacan PPO,
Nitong Lunes lang ay bumisitang muli si Kuya Daniel Rason sa Camp Aleo Santo sa Malolos para i-turn over sa kanila ang kahilingan na 14 na computers, 4 na laptop at 11 printer na magagamit nila sa kani-kanilang mga tungkulin. Lahat ng computer, kayang-kayang tugunan ang pangangailangan ng kanilang office works, kahit video editing dahil meron itong i5 processor, 16GB na RAM at storage na 250GB SSD at 2TB HDD. Ayon kay Kuya Daniel, ang pagtulong sa pambansang pulisya ay bahagi ng pagsunod ng MCGI sa pinag-uutos ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Initially, yung ating mga napagpulungan nung tayo po ay magsagawa ng ating Memorandum of Agreement, sa awa po ng Diyos ay nakapagsagawa na tayo ng aksyon. Sa amin po sa Members Church of God International o MCGI, kami po ay naniniwala na mayroon tayong tungkulin sa harap ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi ng Ecclesiastes 12:13 na ito ang wika ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam ko po na ito ay isang bagay na hindi lingid sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya. Kayo ay mayroong mga sinumpaang tungkulin. Kami po sa MCGI ay mayroon ding sinumpaang tungkulin. At ito ay tungkulin na aming sinumpaan sa Maraming salamat po. Ito po ay gagamitin po namin sa dapat po na paggamitan. Lalong-lalo na po itong aming opisina po ay mostly po ay puro po sa computer generated po at internet-based po yung aming mga trabaho. Ito po ay malaking tulong po sa amin sa pagganap po ng aming tungkulin. Naibigay po ng MCGI sa amin na computer ay may magandang specification at siya ay sapat upang maka-adapt sa ating mga software at katulad po ng Excel at nalalayo sa mga pagkakamali lalo na't pag gumagawa kami ng trabaho at mga datos. Yung mga computer or office equipments na ibinigay sa amin ng MCGI is talagang gagamitin namin intendedly to our office works, to our mga projects and compliances na makatutulong ng mas maayos sa PNP. Pinaalalahanan naman ni Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo ang bawat gagamit ng nasabing computer equipment na ingatan at huwag itong gamitin sa hindi tama. Labis din siyang natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa may katuwang sila para sa mas mapagbuti pa ang kanilang paglilingkod sa mamamayan. Lahat ng mga office equipment na ibinigay ng ating MCGI ay hindi lang simbolo ng pagtalima nila doon sa wish natin. Bagkus, alagaan nyo po ito. This is a blessing. We are so lucky na ang MCGI ay tumulong sa ating mga wish dahil sa mga kakulangan natin sa mga offices. Gamitin po natin sa nararapat na paggagamitan. Again, for my 26 years of service in the PNP,
Ngayon ko lang makita na may nag-donate ng ganito karaming equipment sa offices. Nagpapasalamat ako sa MCGI. Samantala, bukod sa ipinagkaloob ng mga computer equipment, nasa 300 pulis rin sa Bulacan PPO ang muling nakinabang sa pre-medical, dental, optical, legal at iba't ibang services ng MCGI, bukod pa ang pre-store, wheelchair at nebulizer ng kanilang kamag-anak. Samantala, kasunod nito sa hinaharap naman ay kaabang-abang na rin ang pagbubukas ng pinagagawang bagong multipurpose hall ng Sitio Pinag-anakan sa Doña Remedios, Trinidad. Tugon ito ng MCGI sa kahilingan ng PNP para sa mga guro at IP sa sitio. Kahit po pag-iba na siya, may anay na delikado na, ginagamit pa rin po namin kasi nga po kulang kami sa classroom building. Hindi namin po alam kung saan kami kukuha ng sponsor para magawa ito. Siguro merong right time. Let's wait for the right time. Pero while waiting for the right time, we keep on praying na sana may dumating na tamang mga tao na hindi man gobyerno pero bukal sa puso yung pagmimisyon para sa aming lugar. Natutuwa po ako na dinig ko si Ma'am Arlene Lazaro nung sabihin niya na habang naghihintay, ang sabi niya, sinabayan namin ang panalangin. Panalangin na sana ay mayroong makarating dito sa amin na mga taong maaaring makatulong sa amin. At natutuwa po ako dahil ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya sa pangunguna ni Colonel Arnedo ay naging tugon sa panalangin ni Ma'am Arlene Lazaro. Kaya po, sa ganitong paraan, amin pong ikinagagalak na maging bahagi ng pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Isang bagay na aming pinaniniwalaan sa 2:9 at ng unang Pedro na kayo ang wika'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ibig ko pong iparating sa lahat ng mga miyembro ng Church of God International na sumusunod sa aral at utos ng Diyos. Ikinararangal ko po, kayo ay aking mga kapatid. Maraming salamat. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 2, versikulo 7 na nagsasabi, ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.